Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito naman po tagapaglingkod nyo, karon naman ng Diyos, Ikitinit Martial Arts, ang totoong pangalan ay Richel R. Kabungkal. Mga kapatid, ito naman bumuling pagbahagi natin. So magbabahagi naman po tayo ng bawang isang mata, isang bibig, na kung saan ang bibig po ay nilagyan po natin ng gumamilasilis. Okay, so sa bao po, kahit wala pa siyang laman, ang likas po ng bawang isang mata, isang bibig, siya pa ay representasyon sa Diyos Ama na magbibigay sa atin ng depensa, panghanap buhay, at pangpaswerte sa buhay. Yan ang kanyang regular na ginagawa pag tayo mayroong mutya ng galing sa baho sa mata sa bibig. At dahil binigyan natin ng formula, linagyan na po natin ang orasyon ng Diyos Ama na kung saan ganun pa din. Mas pinahigpitan at pinalakas ang ating pagdidepensa sa sarili, paggamot sa sarili, panggamutan at saka sa panghanap buhay. Pagkatapos ay linagyan din natin ng agila. So aklat ng agila po, kumpleto yan. Kumbate sa spiritual man o sa digira man. O yan ay meron yan kasi yan na dila kumpanya sa pagsama sa espiritu ng mga banal para ikisamahan sa lahat mong tahakin sa mundo. So ang aklat ng agila ay kumpleto yan sa pagtawag po sa kapangyarihan ng mga banal, lalo ng amang may kapal at saka sa mga hindi natin nakikita. At yan din ay may susi sa pagbukas at pagsara ng kapangyarihan at may susi upang matuntun at makita ang yaman ng sanlibutan, ang tinatawag na tagong yaman. At meron din pong aklat ng verse 18, second 18. So ang verse 18 at second 18 po, yan po gamit ng mga Equilibricum family na kung saan yan po ay galing sa New Israel at sa mga Mukadista na yan po ay susi ng lahat ng kargada. So susi pa rin siya ng mga kargada na kung saan mga kapatid, ito'y ginagamit ng mga nakakataas na. Yun bang masasabi na natin mga ministro na ang kanilang katungkulan. Okay, so ang first 18 at second 18 ay meron po itong kakayanan, pagtawag ng kaamang makapangyarihan, mga banal, santo, gerero, at itsira. Kung ano mo yung inisip natin na nandito sa mundong ibabaw at kahit pa ng mga taga-ibang dimension. Pagkatapos, meron pong haring bakal. So, siyempre, ang haring bakal yan po ay pagtawag ng kapangyarihan upang tayo samahan ng amang may kapal at lahat ng kinilala nating banal o santo upang tayo samahan sa lahat ng ating tahak sa mundong ibabaw. At sila'y handang tumulong at maaari kang hindi matablan, maaari kang hindi matamaan pagtangan mo ang aklat ng haring bakal. So alam yan, mga subok ng mga kautol dyan. Okay? Pagkatapos ay meron po tinatawag na kontraambos. So ang kontraambos naman, ayan naman po ay ang orasyon naman na sa panahon ng kagipitan, ayan po ay tutulong sa iyo para hindi ka talaga mapano sa oras ng labanan o kaguluhan. Okay? So meron din po tayong inilagay dyan na mutya na lupa, tubig, hangin at saka apoy. Santa Ana, Santa Catalina, San Miguel at Higuera. Yan po ay kapwa po para tayo ay makadepensa pag tayo ay pinapaliparan hangin o ginawa ng hindi maganda o pinailalim sa sumpa, barang man o etc. At kung tayo may pagplanuhan o gawa ng hindi kaya-aya ng mga taong may lihim na galit natin o may masamang tangka sa atin. Gaya nga sinabi sa Episod 6 versikulo 13, kailangan natin isuot ang kargada ng amang may kapal upang makapanlaban tayo sa panunubok ng mansapa at hindi man tayo mapapano ni matutulig man lang. So yan po ipangako ng Panginoon. Basta isuot lang natin. So ano ba yung mga kargada? Yan na po yung una, orasyon at ang dasal. At pangalawa, ito pong tinatawag nating mga mutya o singaw ng kalikasan. Pagkatapos po mga kapatid, napapansin nyo, mayroon pong baging na may cross. Yan po ay pampaamo, panghalinan. Tinatawag din yan na sinukuan. At yan po ay subok ng tagapaglingkod ninyo. Kahit pa sa kumbate espiritual, ay talagang nagagamit natin yan pampasukot. Lalo na yung mga natamaan na masasamang likha. Yan, at meron ding gumamilasilis, pampaswerte at kabal. At bahay naman po para kontra usog-usog. Yan, at marami pang sangkap ha. May tambal uling baging, may tambal uling kahoy, tagusang baging, tagusang kahoy, at kahoy na kubol. Yan po ang sangkap ng bawis mata. Ang dami pang inilagay. Kahit pa yung tinatawag na panipas na kahoy. Okay? At saka taguliwas.
At ito naman po yung panimulang dasal mga kapatid. So sa panimulang dasal, maaari ka na makatawag ng sariling kapangyarihan, armas, baluti at kalasag ng katawan, pangkalahatang gamutan o depensa, 24 oras taguliwas at liwas bala, hindi pagputok ng baril, kabal, 17 kabal, pampaamo, pampawi ng galit, spiritual cooling. So spiritual cooling, kailangan talaga natin magtawag ng mga banal, no? Para tayo samahan sa lahat ng oras nating lakad lalo sa kagipitan. At yan po ang pagbasbas. At yan naman po ang mga silyo o mga magic word, tinatawag na. Yan, ipasilip ko sa inyo. Yan. Yan po yan. Yan din, tagiliran. At saka, yan naman po sa pikas, sa kabila. So, yan po ang ating binabahagi. So, lahat po na kumukuha ng gamit sa atin, lalo na kasi simula pa lang magkuha ng gamit, yan po, meron talagang panimulang dasal. At ito naman po ang harapan nito, likod nito, ay kopya naman po ng 24 medalyon na kung saan ito po ay para po silyo o sigil for protection, defense, and healing, and for prosperity o good luck. Okay? Yan po ang ating binabahagi. Okay, sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli. Ito tagapaglingkod niyo, karunong ng Diyos, ikitinit martial art. Mapagpalang panahon at purihin ang amang may kapal. Yan. Maraming salamat at hanggang sa muli.